Sa isang bayang tila payapa, nagtatago ang mga lihim na handang pumatay. Isang anak ng alaala at pangarap. Bumalik ako, dala-dala ang pag-asa. Mga tanong na pilit tinatabunan ng katahimikan. Ako naman ang pakinggan ninyo. Siyang may pakanan ng lahat ng ito. Ako ang tinig ng simbahan. At ang sino man sumuway sa aking tinig at layunin ay isinusumpa Sa pangaral, sa paghatid ng salita ng Diyos, mga mayayabang, walang utang na loob. Kami ang naghahatid ng salita ng Diyos. Igalang nyo kami. May mga salitang hindi pwedeng bangkitin at kasalanang hindi kailanman pinatawad. Puso ko man ang isakripisyo, pipiliin ko ang pananahimik. Mayroon din pala mga taong hindi lumiligaya at sila ay nagkasunduan sa kasal. Katahimikang mapagkunwari, ngunit ang dilim, nakalalay sa bawat hakbang ko. Lumayas ka dito! Hindi ako nagutos ng gayon. Hindi ako. Hindi lahat ng banal ay malinis at hindi lahat ng makasalanan ay masama. Wala akong apelyido, pero dala ko ang sakit ng libo-libong inaapi. Buong Pilipinas ang nakararanas ng kalapastangan sa sarili ng bayan. Ako ang mukha ng kapayapaan. Ngunit, ang ngiti ko'y walang paninindigan. Talaga, 50 piso ang buhay at kaluluwa ko. Opo, Padre. Ang tunay na labanan ay hindi lang sa espada, kundi sa puso, isip at pananampalataya. Ina ng walang hustisya, isang boses na hindi pinakinggan, isang puso na unti-unting nabali. Naroon sila Basilio at Crispin. Mga inosente sa mundong puno ng kasalanan. Saksi sa kasamaan, mga pinuno ng simbahan. Kapag binayaran yon, walang kakainin si inang. Sinabi nilang magnanakaw tayo. Isang kwento ng pag-ibig, pananampalataya at paghihiganti kung saan ang bawat katahimikan ay sigaw ng katotohanan. Huwag mo akong lapastanganin. Kung ayaw mong malaman. Katotohanan. Sa Kalyan Juan ng Binondo, nakatira si Don Santiago de los Santos o mas kilala bilang Kapitan Tiago. Siya ay kilala sa kanyang kayamanan lalo't higit sa kanyang angking kabaitan. Isang araw, sa kanyang tahanan, Jesus Maria Joseph, maghintay lang kayo mga indigno. Nakakaimot ang bayang ito. Taratang ibang-iba ang pamamahala kumpara sa Madrid. Tikit pa riyan, puro Indio. Ayoko talaga sa mga Indio. 20 taon ako nanungkulan sa bayan ng San Diego. Ang ako'y umalis. Sino nagatid sa akin? Mga hermano tersero lamang. Mga walang utang na loob. Hinay-hinay sa pananalita, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio.
Malayong-malayo na siya sa ganung klaseng tao. Sigurado naman hong hindi kasing saklap na nangyayari sa inyo ang sa amin. Sigurado ako nagsayang ka lamang ng salapi sa pagtungo rito. Wala kang ibang hahapunanin kung hindi tinola. At hindi ka matutulog ng mahimbing. Sa gitna ng kasihan ay napagawi ang usapan sa paglipat kay Padre Damaso sa ibang bayan pagkatapos nito magsilbi sa San Diego. Ang mga ereheng kalaban ng Diyos ay pinanigan na ng pamahalaan. Hindi dapat maghimasok ang hari sa pamamaraan ng pagpaparusa ng simbahan sa mga erehe. Bawiin ninyo ang inyong sinabi. Ang Kapitan General ay may karapatan sa pagpaparusa dahil ito ang kinatawan ng hari na bansa. At pinalipat si Padre Damaso sa ibang lugar dahil pinuhukay nito ang bangkay ng isang marangal na lalaki na napagkamalangan sa erehe dahil sa hindi nitong pagkupisan. Mga Ginoo, kailangan kong ipakilala sa inyo ang anak na natira kong kaibigan. Siya si Don Crisostomo Ibarra, na nakagaling lamang sa Europa. Magandang gabi sa inyong lahat. Kinalulugod ko kayong makita. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali yata ako. Ipagpahanhin niyo po, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, iho. Ngunit kailan may hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ginoo. Kung gayon, ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Kahimanawari dumating kayong ligtas dito. Nakilala ko ang iyong ama at sabi ko, isa siya sa mga taong karapat-dapat at may malinis na kapurihan dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa papuri sa aking ama. Naway ang kasiyahan na ipag-uip sa iyong ama ay mapasama. Gracias, Senyor. Mga senyor at senyora, handa na ang pagkain. Senyor Ibarra, sa 7 taong pamamalagi mo sa Europa, marahil ay nanilimutan niya ninyo ang Las Pilipinas. Kahit kailan na hindi ko nalimutan ang aking bayan. Sa bawat sandali siya ay aking naaalala. Patuloy ang usapan sa hapagkainan at ang pagsagot ni Ibarra sa katanungan ng iba pang panauhin. Nang sumabat si Padre Damaso, At talaga bang ikaw wala ng ibang napuna? Sayang ang salapi na ginamit sa paglalakbay ng isang makitid na utak na tulad mo. Maski mga supling ay alam ang mga sinasabi mo. Mga Ginoo, huwag kayong magtaka sa pananalita ng aming dating kura. Noon pa lamang ay ganyan na siya magsalita nung ako'y musmus pa. Mga Ginoo, paumanhin ngunit ako'y aalis na. Para sa ikabubuti ng Espanya at Pilipinas. Salud! Salud! Iho, huwag ka muna umalis. Parating na si Maria Clara at ang bagong kura ng bayan. Paumanhin po. Paririto na lamang ako bukas bago malis. Ngunit sa ngayon ay may kailangan lang akong gawin. Nakita na ninyo, ganyan ang naidudulot ng mga nagpapaaral sa Europa. Nagiging makasarili, nagiging mapagmataas.
Lumabas si Ibarra at binaybay ang daan tungo sa plaza ng Binondo na tila ba'y walang pinagbago. Habang pinagmamasdan ng binata ang paligid, ay naramdaman ito ng marahang tapik sa kanyang balikat. Binata, mag-ingat ka. Anong nangyari sa iyong ama ay dapat maging aral sa inyo. Ipagpaumanhin niyo po. Ngunit napamahal sa inyo ang aking damang, di ho ba? Akala ko Pumasok na sa kwartel ang tenyente at sumakay naman si Ibarra sa kalesa at nagpahatid sa Fonda de Lala. Mahabaging Panginoon, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Maria, anak ko, ikay namumutla maigi. Tila ba kailangan mo ng sariwang hangin? Mabuti ba't magtungo kayo sa San Diego na iyon tiya? Ngayon pumunta kayo ng Beaterio upang kunin yung mga gamit at magpaalam na. Ah, siya nga, Don Crisostomo Ibarra. Magandang araw, Tia Isabel. Maaari ko po bang makita si Maria Clara? nariyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Nagkitang magkasintahan sa azotea at nagkaroon ng masinsinang usapan tungkol sa kanilang nararamdaman. Crisostomo, hindi mo ba ako malimot gayong maraming babae ang nanakal sa mga bansang iyong napuntahan? Maaari ba kitang makalimutan? Patawad aking sinta. Ngunit kailangan ko nang umalis at pumunta sa aking bayan para punan ng aking katungkulan. Dapat ko lang pumaroon dahil bukas ay kaarawan ng mga namatay. Humayo ka na. Ikaw ay hindi ko napipigilan pa. Pagkadating mo roon ay ilagay mo ito sa libingan ng iyong ama. Naway ang iyong paglalakbay ay maging ligtas at matiwasay. Hindi napigilan ni Maria Clara ang malungkot dahil sa pangungulila sa binata, kaya't inutusan siya ni Kapitan Tiago na magtirik ng kandila upang masiguradong ligtas ang paglalakbay nito. Santiago! Santiago! Padre, ano po sadya ninyo? Mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. Tayo na sa iyong silid. Ngayong pinagsabihan na kita, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kung nakinig ka sa akin at hindi mo ko pinagsinungalingan nung tinanong kita. Opo, Padre. Bueno, alis na ako. Sabi na nga ba, kahilingan ko na naman ang masusunod. Naglakad papunta sa libingan si Crisostomo Ibarra at ang katiwala sa sementeryo ng San Diego. Ayon sa katiwala, matagal siyang hindi nakabalik sa puntod ni Don Rafael dahil siya ay nagkasakit. Si Kapitan Tiago na daw ang bahalang magpaayos ng nicho. Nagtanim noon ang katiwala ng mga bulaklak at nagtayo ng isang krus upang maging palatandaan. Agad na nagtungo si Ibarra nang matanaw niya ang krus na tinutukoy ng katiwala. Ngunit nang makarating sa likod ng krus ay bigong nakita ang libing. Napahiya ang utusan kay Ibarra at hindi makapaniwala. Pinuntahan nila ang sepulturero na malapit lang sa kinaroroonan nila. Magandang araw po. Kayo po ba ang sepulturero sa pook na ito? Pwede po ba matanong kung may nakita po ba kayong puntod dito na may krus at may bulaklak sa ibabaw? Tinupo ko na ho ang krus na tinutukoy ninyo dahil ito ay utos ni Padre Garote.
Ngunit inatasan kami ni Padre Garote na hukayin ang bangkay at ilipat sa mga libingan ng Inchik. Pero dahil sa may kabigatan ang kabaong at malakas din ang ulan noon, tinapon na lang namin sa lawa. Tawang naramdaman ng katiwala habang galit naman ang naramdaman ni Ibarra sa kanyang narinig. Tulalang lumabas si Ibarra ng sementeryo. Napabilis ang lakad nito nang matanaw niya si Padre Salvi. Ikaw ba? Ikaw ba ang nag-utos sa sepulturero na ilipat ang puntod ng ama ko? Ikaw ba? Ibarra, hindi ako nagutos ng gayon. Hindi ako. Tinutukoy pala ng sepulturero ay si Padre Damaso. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Si Don Anastasio, na higit na kilala bilang Piloso Potasio, ay tanyag sa San Diego dahil sa kanyang matalim at di karaniwang pananaw sa lipunan at pananampalataya. Sunod na nagtungo si Tasio sa simbahan kung saan niya naabutan ang dalawang magkapatid. Basilio, Crispin, sasama ba kayo sa akin? Pag-aanda kayo ng masarap na hapunan ng iyong ina. Ayaw pa ho kami paalisin na sa Kristang Mayor. Pagkatapos pa daw po ng ikawalo at saka kami makakauwi. Ihintayin pa po namin ang sahod upang magasta ni ina. Ang payo ko lang sa inyo ay mag-iingat kayo at huwag kayong lalapit sa kampana kapag kumikidlat. Ang dalawang magkapatid na nakita ni Piloso Potasio ay nasa ikalawang palapag ng simbahan. Sila ang anak ni Sisa. Si Crispin ang nakababata at si Basilio naman ang mas nakatatanda. Ngunit ay pinagbibintangan ng sakristan mayor si Crispin na nagnakaw siya ng 32 piso. Kaka, hindi pa ba tayo uuwi? Ako'y natatakot na sa kidlat at tulog. Hindi pa tayo maaaring umuwi sapagkat hindi pa tapos ang ating gawain sa simbahan at hindi pa pumapayag ang pari. Paano kaya yung sinasabi ng sakristang mayor? Kaka, bayaran mo na yung sinasabi nilang ninakaw ko. Bayaran mo na. Kapag binayaran yon, walang kakainin si inang. 2 piso lamang ang kikitain ko sa buwang ito. Makatlong beses na ako nilang pinagmulta. Ang 2 onsang sinabing ninakaw mo ay katumbas ng 32 piso. Mabuti pa nga sana kung talagang ninakaw ko yun. Ang sabi ng kuray, papatayin nila ako sa palo. Ngunit kung talagang ninakaw ko yun, maibabalik ko. Kung maniwala man si ina, ikaw nang bahalang magsabi sa kanya na ang sakristang mayor ay nagsisinungaling. Sinungaling sila lahat. Sinabi nilang magnanakaw tayo sapagkat ang ama natin ay isang manunugal. Sino? Hinakatulan kita ng kalahati sa pag-hindi pagsusunod ng pagtugtog ng kampana. Ikaw naman, Crispin, maiiwan ka hanggang hindi mo binabalik ang iyong panganinakaw. Ikaw, Crispin, sumama ka sa akin! Huwag kang susunod! Tumutol si Basilio at nagalit sa pangangatwiran ni Basilio ang sakristan mayor at kinaladkad nito si Crispin. Si Sisa ang ina ni na Crispin at Basilio. Siya ay nagpakasal sa isang sabungerong lulong sa sugal. Sa tuwing nagkikita sila ng asawa niya ay puro kalungkutan at sakit na lang ang nadarama ni Sisa. Naghanda si Sisa na makakain ng mga anak. Nakikita na ni Sisa ang ligayang idudulot nito sa kanyang mga anak sa pag-uwi nila. Nagpapasalamat si Sisa kay Piloso Potasio dahil sa isang hita ng patong binigay ni kanya. Dahil pagkain na kain na, sakto nagugutom na ako. Kain ba lahat ng to? Ay, luluto na lang ulit ako. Nang buksan ni Sisa ang pinto, tumambad sa kanya ang kaawa-awang itsura ng anak na si Basilio. Niyakap na si Basilio kahit wala na itong lakas. Humagulgol pa ito na makitang tumulo ang dugo sa noon nito. Agad nang ginamot ni Sisa ang sugat ni Basilio habang ikinukwento ang pangyayari sa nawawalang pera. Ay, ina! Bakit ganito ang aking panaginip, ina? Anak ko, Basilio, anong nangyari sa'yo? Masama po ang aking panaginip, ina. Ano bang napanaginipan mo, anak ko? May multo po na humahabol sa akin, ngunit hindi pa ako makatakbo at naabutan po niya ako.
Ngunit ina, aking ninanais na tuluyan ng umalis sa pagsisilbi sa simbahan. Sa halip ay mamamasukan ako kay Senyor Ibarra bilang pastol ng baka at kalabaw niya. At ipapasok naman ang aking kapatid kay Piloso Potasio. Ina, ito ay magandang plano para sa ating kinabukasan. O sige anak, bumalik ka na muna sa iyong pagtulog. Nang makatapos magbisa si Padre Salvi, napansin ng lahat na matamlay siya at inakalang may sakit. Naraanan niya ang ilang manong at manang na nag-uunahan sa pagmano, ngunit kita sa kanyang galaw na nagmamadali siya at gusto nang makaalis. Pinag-uusapan siya ng ibang dumalo sa misa. Magandang umaga po. Maaari po bang makausap ang pari? May sakit. Si Crispin po ba ay nasa sakristiya? Si Crispin? Nasaan yung bahay? Huwag niyo nang ipagkaila. Si Basilio lang nasa amin, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Maaari ko bang makausap ang anak ko? Totoo nga ang naiwan siya dito. Ngunit siya'y nagtanan matapos magnakaw ng maraming bagay. Kaya pinag-utos sa akin ng kura na ipagbigay sa Guardia Civil. Kaya marahil ay magpunta na iyon para hanapin ang mga bata. Nagpasalamat si Ibarra sa guro dahil sa pakikiramay nito sa ama. Ayon sa guro ay wala dapat itong ipagpasalamat sapagkat malaki ang utang na loob nito kay Don Rafael dahil isa ito sa mga nabigyan ng tulong nung ito'y nabubuhay pa. Guro, naranasan mo na bang mahanap ang kasiyahan sa iyong kaunting tinuturuan? Opo. Nang lumipat si Padre Damaso ng ibang bayan, marami akong ginawang pagbabago. Pawang ang mga salitang Kastila na aklat sa paaralan, maliban sa katesismo at labanan ni Padre Astente. At ang aking pinabasa sa mga bata ay ang mga wikang Tagalog na libro na aking ginawa. Sige, sisikapin kong makatulong sa edukasyon ng mga bata. Paparating ko ito sa pagtutulong na pinaanyayahan ni Alkalde na gaganapin sa bulwagan ng bayan. Nangakaupo at nag-uusap sa tribunal ang mga nagpupulong na mga kasapi ng dalawang lapian sa bayan, ang konserbador na pangkat na mga matatanda at ang liberal na binubuo ng kabataan. Si Don Filipo ang pinuno ng liberal. Ang paksa ng pagpupulong ay ang gaganaping pista sa 11 araw mula sa araw na iyon. Para naman sa kabesa, dapat gawing simple lang ang pista at tipirin ang pagdiriwang na gaganapin. Hindi rin siya sumang-ayon sa pagbili ng mga paputok na siyang iminungkahi ni Don Filipo. Sang-ayon din naman ako. Ngunit iba kasi ang gusto ng ating pura-paroko. Gusto niya ng 6 na posisyon, 3 sermon at 3 misa mayor. At gusto rin ng komedya at musika sa bawat yugto. Sang-ayon din naman ako at tumungo sa kanya. Si Sisay lakad takbong sumagsag na pauwi sa kanyang dampa. Nakita niyang 2 gwardiya sibil sa kanilang bakuran. Ginapos si Sisa at isinama siya sa kwartel. 2 oras din kinulong si Sisa sa piitan bago ito tuluyang nakalabas. Nang makauwi sa kanilang dampa ay agad niyang hinanap ang mga anak. Basilio! Crispin! Anak ko! Basilio! Anong ginawa nila sa'yo? Kinaumagahan ay masayang nagpagala-gala si Sisa habang nagtatatalon ng mga. Basilio! Basilio! Angela, si Nanay. Basilio! Basilio! Naging bukang bibig ng mga mamamayan ang pagdating ni Maria Clara at Tia Isabel. Sa mga usapay nakasama rin ang pangalan ni Padre Salvi. Ayon sa mga manong at manang, si Padre Salvi lagi natitigilan at madalas magkamali sa kanyang pagmimisa. Ang mga usapay lalong sumigla nang makitang dumating si Crisostomo Ibarra. Ang binatay tumuloy sa bahay ng Katipan.
Nais ng dalawang magkasintahan na magkaroon ng picnic sa tabing ilog kasama ang mga kaibigan nito. Hiling ng dalaga kay Ibarra na kung maaari ay wag na sanang isama si Padre Salvi sa kanilang picnic dahil hindi ito komportable kapag ito ay nasa paligid. Bagay na di sinang-ayunan ni Ibarra. Anya, si Padre Salvi ay panauhin ni Maria Clara at maganda naman ang paikitungo nito kay Ibarra. Titiyakin ni Ibarra sa ibang bangka sasakay si Padre Salvi para hindi ito makasama sa paglalayag. Alam mo ang kaugalian dito sa atin. Naririto siya at maayos na pakikitungo niya sa akin. Kaya dapat ko lamang siyang anyayahan. Hindi nagluwat ang kanilang pag-uusap at ang kuray dumating. Padre, yamang pista ang pinag-uusapan namin. Kung mamarapatin ninyo ay nais ko kayong paunlakan sa salo-salong idaraos namin magkakaibigan bukas. Saan niyo ito idaraos? Ang gusto ng ibang kababaihan ay idaos namin ito sa batisang malapit sa gubat na malapit sa Balete. Kaya maaga pa lamang iaalis na kami bago may abutan ng araw. Napakagandang pagkakataon kaya tinatanggap ko upang maipakita sa inyo na hindi ako nagtatanong ng sama ng loob. Habang pauwi si Ibarra ay may isang lalaking humingi ng tulong sa kanya. Ayon sa lalaki ay nawawala ang kanyang mga anak at nawalan ng bait ang kanyang asawa. Isinama ni Ibarra ang lalaki at nagpatuloy sa pagkukwento. Habang kumikisla pa ang mga bituin sa langit at nakabitin pa ang mga ibon sa mga sanga, ay naglalakad na sila sa dalawang bangkang nakahinto sa pasigan. Gigisingin niyo ang mga taong natutulog pa. Hoy, kunwari magtampo ka. Gusto yung pansinin. Huwag mo naman pagkipitan. Naku, kumapit ka. Huwag kang haling. Huwag kayong maingay. Dumarating na sila. Kailangan na lamang ng isdang ipangsasahog. Mabilis na umakyat sa ibabaw ng baklad ang magbibinatang anak ng isang mangingisda. Sabik na sabik ang lahat sapagkat inaasahan nilang maraming huli dahil 5 araw nang hindi napapandaw ang baklad. Ngunit, buwaya pala ang nahuli. Kayo ang pinagkakautangan ko ng buhay. Naisipan nilang bumaba sa pampang sa gubat na pag-aari ni Ibarra na puno ng matatandang punong kahoy. Doon, sa lilim at tabi ng malinaw na batis, sila ay magtatanghalian. Maagang nagmisa si Padre Salvi ng araw na iyon. Ilang sulat ang kanyang binasa at matapos sa pagbabasay na namlay at nawalan ng ganang kumain. Ipinahanda ang kanyang sasakyan, sumakay rito at nagtungo sa gubat. Matapos dalawin ang kanyang bukirin, nagtungo si Ibarra sa bahay ni Piloso Potasio. Nadatnan niya ang matanda na nagsusulat sa hieroglipiko kaya't nagpasya siyang umalis. Ngunit napansin siya nito. Aba, kayo pala. Ginoo. Pagpaanuhin ay aking nabaya. May magagawa po ba ako na kahit anong sukat ng iyong mapakinabangan, kahit pagya lamang? Malaki po. Isinangguni ni Ibarra ang kanyang balak tungkol sa pagpapatayo na paaralan. Hindi ko sanang ihatol. Nais kong malaman kung sino-sino sa bayan ang aking dapat suyuin para mapatunayang magiging matagumpay ang buhay. Ang balak ninyo ay ang pangarap ko rin. Ang pangarap ng isang kaawang-awang baliw. Kaya mapapayo ko sa inyo ay, huwag niyong itanong sa akin kailanman. Ang susunod na mapapayo ko ay, sumangguni sa kura, sa kapitan, sa lahat ng mamamayan. Papayuhan nila kayo ng masama. Ngunit ang pagtanong ay hindi nangangahulugan ng pagsunod.
kunwari ay sundin mo ang mga payo nila para ipakita sa kanila ang inyong gagawin ayon sa kanilang akala. Kailangan pa bang takpan ng kasinungalingan ng katotohanan? Sa aking pahayag, magiging matagumpay ang gawain ito. Nagpatuloy ang tunggalian ng paniniwala ni Ibarra at Piloso Potasio. Ang pamahala ay sangkalan ng simbahan. Ang pamahala ay naniniwala na nakatag lamang ito dahil nakasandig sila sa pader ng kumbento at papagsak kapag siya'y iniwan. Ang bayay hindi dumaraing dahil ito ay piping. Natutulog ito kaya hindi kumikilos. Hindi nila nakikita ang pagdurusa nito. Darating ang araw at magliliwanag ang kadiliman. Ang lakas na tinipo na nagdaang taon-taon ay magsasambulat. At ang mabugtong hiningang tinitipi ay magsisiklab. Sa huli, sinunod ni Ibarra ang payo ng pilosopo. May ihahandog ako sa'yo. Maraming salamat po, Itay. Tara, Maria Clara, magpasyal tayo. Magandang hapon mga Pilipini. Ibarra, dito ka na magapunan. Magkakausap din kayo ni Padre Damaso. Paumanhin, Kapitan. Ngunit kailangan ko nang umalis sapagkat may panauhin pa akong darating. Ano ang ginawa mo? At bakit mo binigay ang iyong relikaryo? Hindi niya magagamit iyon. Hindi ito tatanggapin ng kahit sino sapagkat siya'y pinangingilagan. Tayo'y manalangin. Araw na mga patay ngayon. Nakikita mo ba ang mga ilaw sa kampanaryo? Naroon sina Basilio at Crispin. Ngunit, hindi na dinadalang si Crispin sapagkat may sakit ang kura. Mawawala ang maraming onsa ng ginto. Ano bang nagawa mo ukol sa babaeng iyon? Wala pa. Ngunit, nangako ang kura na akong tutulungan niya. Subalit pinag-iingat din ako. Dahil may kinalaman daw ang Guardia Civil sa pangyayari. Mayroon din pala mga taong hindi lumiligaya. Karilag-diladang Ginoo, kabanal-banalang mga saserdote, mga Kristiyano, ang kapatid kay Jesucristo. Sa wikang Kastila ang pahayag sa ibang bahagi ng sermon. Hindi maunawaan ng mga tao maliban sa ilang salita tulad ng Guardia Civil, Tulisan, San Diego at San Francisco. Ang mga banal ay taimtim na nakikinig kaya't si Padre Damaso ay nagpatuloy. Ngunit ngayon, kapag nasa salubong ang pari, ay nag-aalis na lamang kayo ng inyong mga sombrero sa may pagbati ng magandang araw po, among may mga estudyanteng nakaranas lamang ng tanyag na universidad, ibang bansa, kapag-aral sa Europa. Simpleng pagbati lamang sa mga pari, kakamayan na lamang. Mga mayayamang, walang utang na loob.
Kami ang naghahatid ng salita ng Diyos. Igalang niyo kami. Ay! Danas! Hayop! Salbahe! Ito ba ang napapala ko sa pangangaral sa paghatid ng salita ng Diyos? Sa tahanan pa kayo ng Panginoon nag-aaway, nagsisigawan, nagbumurahan, mga walang utang na loob. Mag-ingat kayo sa unang araw ng paghuhugos ng unang bato ng paaralan. At huwag kayong lalayo sa kura. At huwag kayong lulusong sa hukay, sapagkat manganganib ang inyong buhay. Itinayo ng lalaking madilaw ang kasangkapang nasa ibabaw ng hukay at paghuhugasan ng malalaking bato. Ito'y isang malaking kalo, isang makinaryang ginagamit sa pagtaas at pagbaba ng mabibigat na bagay. Humanga ang mga manonood pati si Senyor Juan sa taong madilaw. Mga taga San Diego, ngayon itinatayo natin ang isang paaralan, ang paaralan na pag-asa ng bayan at ng lipunan. Magpasalamat kayo sa Espanya na nagpapakahirap para paunlarin ang ating bayan. Mabuhay ang San Diego, mabuhay ang mga hari, mabuhay ang mga praile, mabuhay ang Katoliko, mabuhay! 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 Kayo naman ang maglagay. Pumalo ang batong nakakapit sa kalot sa salagunting na kawayan. Bumagsak sa lupa ang buong makinarya. Nang mapawi ang usok, nakita si Ibarra na nakatayo sa gitna ng pagitan ng torno at batong buhay, at hawak pa rin ang kutsara. Sa paanan niya naroon ang bangkay ng taong madilaw na natabunan. Masamang pasimula. Meron pang isang lalaki na tiga-buwid na naghanap sa inyo. Ang sadya ko'y may utang halo. Sakaling mag-usig ang mga may kapangyarihan sa nangyari kanina, nangyari lamang na magbabanggitin ang naibulong ko sa iyo sa isimba. Huwag kayong mabahala. Hindi ko kayo papadakip. Kahit na alam kong kayo lahat ay nag-uusig. Kayo ay may mga kaaway sa itaas o sa ibaba, sapagkat ang mga balak niyo'y mabubuti. Nalalaman mo ba kung sino ang aking mga kaaway? May isa akong nalalaman, ang namatay. Nalaman ko kagabi, ang taong ito ay miniisip ng masama laban sa inyo. Narinig ko sinabi niya ang ganito. Hindi siya katulad ng kakaning isla, tulad ng kanyang ama. Bukas, makikita ninyo ang mangyayari. Ang isa roon, nagtitita niyang magampanan ang tungkulin paglagay ng bato at kahit hindi makamit sa malaking sahod. Dala ng aking hinala, sa ilihin kong pinagsabihan. Ako ay naniniwala sa Diyos. Siya lamang ang may karapatan sa buhay at hindi dapat isipin ng tao na palitan ng kapangyarihan ng Diyos. Nang babagsak na ang bato, ay pinigilan ko ang tampalasan. Kami mag-asama, ngunit siya ang nasabi, hindi ako. Kung gayoy ikaw ang... Sino ba kayo? Kayo ba yung nag-aaral? Iniwasan ni Elias ang tanong. Kung gayoy, kailan mo kayo makikita muli? Kailanman po ay inibig ninyo. Kailanman ay magagawa akong inyong pakikinabangan. Ang mga kilalang tao sa San Diego ay sama-samang nanananghalian sa isang malaking hapag. Ganadong kumain ang lahat na makatanggap ng telegrama sina Kapitan Tiago at siya'y kaagad na umalis dahil sa natanggap niyang mensahe. Darating ang Kapitan General at magiging panauhin ni Kapitan Tiago sa kanyang bahay.
Bakit hindi ninyo itulungan yung pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Ibarra ang mga taong tumulong sa kanya, tulad ng arkitekto. Arkitekto? Bali wala ang mga arkitekto. Nakakatawa ang mga taong kumukuha sa serbisyo ng arkitekto. Wala ibang pinapakita ang mga Indio kung hindi kamangmangan sapagkat sila nagtutulong-tulungan. Ako lamang ang gumuhit ng mga plano ng simbahang yan. Subalit, ang gustong itayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang sa eskwelahan ay binubuo lamang ng 4 na pader at 1 bubong. Si Padre Damaso na tila walang kapaguran sa pagmamayabang ay nagsimulang magsalita. Ipinagmalaki pa nito na ngayon pa lamang ay pinarurusahan na ang ama ng isang ulpong. Mamamatay sa loob ng bilangguan ng walang kahit na mahihigaan. Walang sino mang edukado ay mas mataas pa sa batas. Kahit pa siya si Don Rafael. Ako naman ang pakinggan ninyo. Mabuting tao ang aking ama. Pinakaiwas-iwasan ko ang taong ito. Ngunit ang Diyos ang naglapit sa akin sa kanya para hatulan ko. Nagtapat siya ng lingkod sa bayan. Kinupkop at pinakain niya ang paring ito. Ngunit ano ang kanya'y ginanti? Pinakulong niya ang aking ama. Hindi pa ito naging sapat. Ginulot, binastos niya ang libingan at puntod ng aking ama. Sa ngayon, anong kanyang ginagawa? Inaalipusta pa din niya ito. Sa tingin niyo ba, hindi ba ito karapat-dapat ng kamatayan? Dito ka tumawa! Ang mga pangyayaring namagitan kina Ibarra at Padre Damaso ay madaling kumalat sa buong San Diego. Sa mga usapan, hindi matukoy kung sino ang may katwiran sa dalawa. Nagkakaisa ang lahat na kung naging matimpi si Ibarra, hindi sana nangyari ang gayon. Ano pinagsasabi niyo? Marahil ay umaasa si Ibarra na tutulungan siya ng mga taong bayan dahil sa mga kabutihang ginawa niya at ng kanyang ama. Ngunit walang magagawa ang taong bayan dahil nasa katwiran lagi ang mga kura. Isang malaking gulo ang nangyayari sa bahay ni Tiago dahil sa hindi inaasahang pagdating ng Kapitan General. Saglit na umalis si Kapitan Tiago sapagkat pinapapunta ito sa kumbento. Agad ding umuwi si Kapitan Tiago. Bakit nila malungkot kaya ta? Sinabi ni Padre Sibyl na sirain po daw ang kasunduan tungkol sa pagpapakasal ni Maya Clara at Ibarra. Sinabi rin niya na huwag tanggapin si Ibarra sa ating tahanan at ang utang ko 50 piso ay huwag ko na raw bayaran. Pinapili nila ako kung ano mas mahalaga, 50 piso ang buhay at kaluluwa ko. Huwag ka nang umiyak, anak. May ipakilala sa iyo si Padre Damaso na kanyang kamag-anak na nakakagaling lamang sa Europa. Iyon daw ang mas nararapat mong maging katipan. Nahihibang ka na ba, Tiago? Sa tingin mo ba ganun na kadaling magpalit ng nobyo? Dahil kaibigan ni Kapitan Tiago ang arsobispo, iminungkahi ni Tia Isabel na sulatan ito. Pero, sinabi ni Kapitan Tiago na mawawalang kabuluhan lamang sapagkat ang arsobispo ay isang praile rin. Kinagagalak kong makita kayo. Huwag ninyong pag-aninlangan ang pagbibigay ko ng katarungan. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Isang malaking karangalan ng ganitong pagtanggap mula sa kamahalan. Nais kong imunkahi sa hari ng Espanya na kayo'y parangalan sa inyong mithiing makapagtayo ng paaralan. Napakaliit lamang ng bagay na aking nagawa para pagkalooban ng ganitong panahon. Tungkol naman sa nangyari sa inyo ni Padre Damaso, huwag kayong mabahala sapagkat hanggat ako ang namamahala sa Pilipinas, kakausapin ko ang mga arsobispo at pakikialaman ko ang inyong pagiging ekskomunikado.
Higit na nababagay sa Europa ang iyong karunungan at talino. Salamat. Subalit, mas nais kong manirahan sa sarili namin lupain kung saan lumaki ang aking mga magulang. Kung ganon, ay ginagalang ko ang iyong nais. Pinahalagahan ng general ang paninindigan ni Ibarra sapagkat inaakala niyang higit nga niyang kilala ang Pilipinas kaysa sa kanya. Nang maalala niya si Maria, sinabi ng general kay Ibarra na puntahan na niya ang kanyang kasintahan. Ipinagugunitan niya kay Ibarra na samahan siya sa pamamasyal. Tumango si Ibarra at umalis na. Ipinahayag ng Kapitan General ang kanyang mahigpit na bilin tungkol sa nangyaring insidente sa pananghalian. Hindi na raw dapat maulit ang gayong pangyayari. Binigyang diin niya ang pangangalaga sa kapanganan at kaligtasan ni Ginoong Ibarra. Nang umagang iyon, ang asawa na Alperes at paraluman ng mga gwardya sibil ay hindi nakapagsimba. Paano hindi siya pinayagang lumabas ng kanyang asawa? Habang nag-iisip ang Donya ay narinig niyang umaawit si Sisa na 2 araw nang nakakulong sa kwartel. Paakyatin mo ang baliw na nakakulong. Bakit magkanta ikaw? Balos magkanta ikaw! Tumigil ka! Nagulat ang gwardya sibil dahil marunong palang magsalita ng Tagalog ang Donya. Bakit ganyan ka nakatingin? Hala, Bueno! Umalis ka! Alis! Baile! Nasisihan ang Donya sa gayong tanawin. Ang kanyang galit ay naibunton niya kay Sisa. Hindi napansin ng Donya ang pagdating ng Alperes na pasikat na binuksan ang nakasarang pintuan. Sa kabilang dako, kung magkaroon man ng kagaspangan ng ugali si Doña Consolacion, yaon ay bunga ng kanyang kawalan ng sapat na edukasyon. Siya ay dating labandera lamang ng mga sundalo na mapangasawa niya ang Alperes na noon ay isa lamang kabo. Ito ang dahilan kung may plastik na pag-uugali. Pilit siyang nag-aastang may pinag-aralan, marunong ng Kastila at may ugaling Europeo. Isang magsasaka ang humiling na makausap si Ginoong Ibarra. Agad naman itong pinapasok ng binata. Ano ba ang iyong pakayas? Nais kong ipalam sa iyo na ako'y papatungo sa Batangas. At nais kong ipalam sa iyo na si Maria Clara ay may sakit, pero hindi naman ito kalubaan. Maraming salamat, kaibigan. Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Ngunit, ibig kong malaman, paano niyo napahinto ang kaguluhan sa liwasan? Sila ay magkakapatid. Ang kanilang ama ay namatay dahil sa mga palo ng mga guardia sibil. Minsan ko nang naligtas sa kanilang mga buhay. Kaya matuto silang pumanaw sa utang na loob sa akin. Ano ang kasalanang nagawa ng magkapatid at bakit mo sila iniligtas? Sila ay papatayin din ng mga guardia sibil na pumatay sa kanilang ama. Sa kanyang sarili, inisip ni Ibarra na siya ang dahilan ng pagkakasakit ni Maria. Sa kalye, isang lalaki ang lumapit kay Ginoong Ibarra. Nagpakilala ang lalaki bilang si Lucas, ang kapatid na lalaking namatay noong nakaraang araw. Nais daw ni Lucas malaman kung magkano ang ibabayad sa kanya para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ibabayad? Maaari ba natin itong pag-usapan na lang mamaya sapagkat ako'y nagmamadali? Saglit! Sabihin mo na lamang kung magkano ang iyong ibabayad. Hindi mo ba lubos na maunawaan? Wala akong oras ngayon sapagkat ako'y nagmamadali at may pupuntahan akong may sakit. Kung maaari lamang ay bumalik ka na lang mamayang hapon. May oras kayo sa mga may sakit? Pero sa mga patay ay wala. Dahil ba kami mahirap lang?
At ganito ang pakikitungo niyo sa amin? Apo ka nga ng lalaking nagpabilad sa init. Pareho lang kayo ng pakikitungo. Iisang dugo ang nananalaytay sa inyong ugat. Subalit, kung mahusay ka lang magbayad, magiging mabuti sana tayo magkaibigan. Alin nga ba ang mas mabuting bigyan ng donasyon? Ang sa tunasan na lumaki o ang sa matahong na nagpapawis? Mas mabuti siguro natin pareho natin limusan para walang maghihinahit at upang gumaling agad si Manat Yara. Naku, pupunta pala dito si Dr. Espadanya. Kailangan natin ayusin si Lady Maria. Maswerte kayo. Hindi lang basta may sakit ang ginagamot ng aking asawa. Naninili siya ng mga ginagamot na Kastila. Kaya magpasalamat kayo. May sakit muna nagpapagalol. Sa umaga ay likin at gatas, harabe di alte, at 2 pildora sa Zaglosa. Pumasok si Padre Damaso sa silid ni Maria dahil sa kanyang pag-aalaga sa dalaga. Maria, hindi mo ito ikamamatay, anak. Magandang umaga po, Padre. Magandang umaga. Ako po si Alfonso Linares. Ako po ang inaanak ng iyong bayaw na si Carlicos. Ikaw pala ang kanyang tinutukoy sa sulatin. Opo. Natanggap po ako maging abogado sa Universidad Central. Upo ka. Diyos mio. Buto ni madali kitang maihahanap ng trabaho. Ngunit sa usaping pangangasaway, mahihirapan akong hanapan ka ng binibini. Ay, hindi naman po ako nagmamadali, Padre. Asawa. Halina, sumaglit tayo kay Santiago. Lumayas ka dito! Padre, maaari ko po bang makausap si Padre Damaso? Marami siyang ginagawa. Umalis ka na ngayon din. Umalis ka na ngayon din. Ano ang dahilan ng pagtaas mo ng iyong boses, Padre? Merong isang lalaking pulubi at nanlilimos. Bakit ganun? Bakit parang hindi ito ang niliset akong kumot kay Manat Yara? Palibhasa'y pilay ka. Kapitan Pablo, ako'y labis na nahahabag sa iyong kalagayan. Ganang nararapat sa atin. Lucas, maari ba kami makahingi ng pera sa iyo? Nais lang namin ito ipangpaya. Pagbibigyan ko kayo sa inyong kahilingan, ngunit sa isang kondisyon. Ano iyon? Sasamahan ninyo ako lusubin ang kwartel. Ngunit kaibigan namin sa Ibarra. Mas malaking salapi ang makukuha natin dito. Habang abalang iba sa sabungan, namamasyal naman ang mag-asawang Don Tiburcio at Doña Victorina sa kabayanan. Diyos mio, Tiburcio! Papasimuhan na yung mga basto niyo mga Indio na yan? Victorina, hindi maaari ang iyong hiling. Batid mo naman aking kapansanan.
Nang mapagawi ang mag-asawa sa bahay ng Alperes at nagtama ang mata ni na Doña Victorina at Doña Consolacion, makikita ang matalim na titigan ng dalawa. Anong ugali ng babae niyan? Bumaba ka dito! Harapin mo ako! Wala akong panahon na may lalaan sa'yo, Doña Victorina. Ambit niya ito sa tonong lalong kinainis ni Doña Victorina. Dumating si Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago kinabukasan upang dalawin si Maria Clara. Dala-dala ang balitang napawalang bisa ng kanyang pagiging ekskomunikado at ang liham para sa kura paroko na nagpapatunay na muli siyang tinatanggap ng simbahang Katoliko. Tumingala si Ibarra sa balkonahe at napangiti nang makitang tumindig ang dalaga. Ngunit mabilis na binawi ang ngiti ng binata nang makitang may daladalang pumpon na mga rosas ang dalaga. Maria Clara, mayroon kang bisita, si Ibarra. Nang umakyat si Ibarra sa balkonahe ay nakita niya ang panauhin ni Maria Clara na si Linares. Paumanhin, Maria Clara. Hindi ko alam na may bisita ka pala. Si Linares nga pala, Ibarra. Linares si Ibarra. Kinagagala kitang makilala, Linares. Ganoon din ako. Paumanhin, Maria Clara. Ngunit mauuna na ako. Balik na lamang ako sa ibang araw, Maria. Mag-iingat ka, Crisostomo. Matapos ang kaganapan sa bahay ni Kapitan Tiago ay nagtungo na lamang si Ibarra sa pagtatayuan ng paaralan. Ibarra, nariyan ka na pala. Tingnan mo ang mga natapos na rito. Tiyak na ilang araw ay isang ganap na paaralan na nga ito. Kamangha-mangha nga yan, Mabuan. Narito ako dahil may dala akong magandang balita. At ano ito? Napawalang bisa na ang aking pagiging ekskomunikado. Aba, mabuti nga yan. Mabuan, maaari ba bang kunin ang listahan ng mga trabahador? Sige, lang. Nang makalapit si Ibarra ay sinabi ni Elias na magkita sila sa bangka nito sa may tabi ng lawa paglubog ng araw. Ibarra, nais kita mag-usap mamaya. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ibarra, ang aking layunin sa pag-uusap natin na ito ay upang ipating sa iyo ang mga hinahinati. Imtim na nakikinig si Ibarra sa kanya. Nakakayamot ang pinagdadaanan ng ating mga kabayan, ang kawalan ng kanilang dignidad at seguridad ng bawat isa. Idagdag mo pa rito ang mga pangunawa ng militar sa pagbawi sa mga pribilehiyo. Batid ko ang iyong mga sinasabi, Elias. Handa mo ba kaming tulungan sa aming planong ipagtanggol ang mga naapi? Paisip si Ibarra sa mga inilahad ni Elias sa kanya. May kakayanan akong magbigay ng pera at humingi ng tulong sa aking mga kaibigan sa Madrid. At pati na rin sa Kapitan General. Subalit, Elias, ako'y nababahala na sa halip na makatulong. Eh baka mas lalo pang makasama ang iyong balak. Matramdam ni Ibarra ang matinding hinaing ni Elias ay hindi pa rin ito napapayag sa bandang huli. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko na lamang sa kanya, nabigo akong kumbitsahin ka. Okay, mananalig lang, tingin na lamang ng gabay sa Diyos. Katanggap ng liham si Linares mula kay Doña Victorina. Nabalisa ito sa babalang kailangan niyang maipapatay ang Alperes. Mas lalo pa nitong ikinabalisa ang pananakot ni Doña Victorina na kung hindi niya malalampaso ang Alperes ay sasabihin nito kay Kapitan Tiago at Maria Clara ang sikretong hindi siya sekretaryo ng Madrid. Oh, Linares, kamusta? Ayos naman po, Padre. Bakit po kayo naparito? Nais ko sana ibahagi sa iyo na mapawalang bisa ang pagiging ekskomunikado ni Ibarra. Magandang balita nga po iyan. Si Padre Damaso na lang ang sagabal sa atin. Ngunit ako kapag nausap ito ni Maria Clara ay hindi na rin ito makakatanggi. Sandali pa ay dumating si Ibarra habang nag-uusap sina Padre Salvi at Kapitan Tiago.
Nalulungkot ko man sabihin, ngunit sabi ni Maria Clara ay kalimutan mo na lamang siya. Hindi ko magagawa yan. Maaari bang pakiusapan mo siya na makikita sa akin? Nais ko naman siya makausap. Pangako, gagawin ko ang lahat upang makapagtagpo kayo ni Maria Clara. Madilim na sementeryo ay maaaninag ang tatlong aninong nagbubulungan. Nakausap mo ba si Elias? Hindi pa. Ngunit tiyak akong sasapi ito sapagkat mayroon siyang upang loob kay Ibarra. Hinanap ni Lucas ang dalawang magkapatid na nangakong makikipagkita doon. May sumusunod sa akin kaya dapat maghiwa-hiwalay tayo at magtago. Nagtago si Lucas sa likod ng pintuan ng sementeryo at nagmatsyag kung sino ang sumusunod sa kanya. Umuhos ang malakas na ulan at nagtatakbong sumilong si Elias sa likod ng pinto ng sementeryo na may bubong na yero. Doon ay natagpuan niya ang unang sumilong. Handa ka ba magsugal dito sa sementeryo? Kung sinong matalo, siya ay may iwan dito upang makipagsugal sa mga patay. Tumungo ang dalawa sa loob ng libingan at pumwesto sa itaas ng puntod. Doon sila umupo ng magkaharapan at nagsimulang magsugal. Ang dalawang anino ay si Elias at Lucas. Sa huli ay natalo si Elias sa sugal nilang dalawa. Nabukasan ay kalat na sa komunidad ang balitang may nakitang maraming ilaw sa libingan. Nagpapatunay ang puno ng tersyaryo ni San Francisco na nakasindi ang iba't ibang hugis at laki ng kandila. Kami ang nagalit sa bata dahil sa ito raw ay nagmamagaling. Dahil sa hiya ay umalis na lang ang bata, hila-hila ang ipinapastol na kalabaw. Sa araw ding iyon, dumalo si Don Filipo kay Piloso Potasio na nakakaramdam na bilang na lang ang mga araw niya. Tinanggap na ng alkalde ang pagbitiw ko sa aking tungkulan. Ngunit para kay Piloso Potasio ay hindi nararapat ang pagbitiw ni Don Filipo. Dagdag pa nito na iba na ang bayan makalipas ang 20 taon. Namulat ang mga kabataan. Nagkakaroon na ng bunga ang kabataan na nagsipunta sa Europa, ganun din ang mga Europeo na nagsipunta sa Pilipinas. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa. Nangailangan ka ba ng iyong gamot? Wala ring saysay at malapit na rin akong mamatay. Ibinili ni Piloso Potasio kay Don Filipo na sabihan si Ibarra na makipagkita sa kanya bago ito mamatay. Nagtungo si Padre Salvi sa bahay ng Alperes. Nang makarating sa bahay ay dire-diretso itong pumanik at malakas na tinatawag ang Alperes. Padre Salvi, ang aking mga bakuran ay patuloy Naparito ako hindi dahil sa mga kambing. Nagbibigay ako ng babala dahil may pag-aasang nangyayari na pwedeng ikapahamak ng marami. Planong ito ay nalaman ng pari nang mayroong isang babae ang nagkumpisal sa kanya. Dapat natin to paghandaan. Ibarra! Kailangan mo na umalis! Bakit, Elias? Karat na ang balita namin sa radyo sa kartel. At may isa nagsabi na binayaran mo daw ito. Natulong ni Ibarra sa Elias na pagsamasamahin ang mahahalagang dokumento at nakita nito ang nakapirmang Don Pedro A. Baramendia. Sino si Don Pedro Ibarremedia? Lolo ko. Masigabong tugtugan, masasarap na pagkain, at masayang mga panauhin. Iyan ang masasaksihan ngayong gabi sa bulwagan dito sa kakanan ng bahay ni Kapitan Tiago. Tunog ng mga kubyertos at pinggan ang maririnig sa hapagkainan, ngunit tila ba si Maria Clara ay nininsang hinawakan ang mga ito. Makikita siyang katabi ni Sinang, nakaupo sa piling ng piano. Maria Clara, simulan mo nang hawakan ng mga kubyertos at magsimulang kumain. Umiipasan ka ng gutom. Ayos lamang ako. Wala akong lamang kumain, kaya't mas pinipili kong dito na lamang ako. Sige ka, baka kakatitig mo sa kawalan makita mo yung multong hinahanap mo. Matinding gulat ang mababakas sa mukha ni Maria Clara. Ikawalo ng gabi at tumunog ang kampana ng simbahan. Ang lahat ay natigil at tumindig upang magdasal. Matapos ang oras ng pagdarasal ay nagkita sina Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Ni isang salita ay hindi narinig sa kanila. Ilang sandali lamang ay alingawngaw ng putok ng baril ang maririnig sa malayo, kasabay ng mga sigawan at takbuhan. Lahat ay natakot at dali-daling naghanap ng mapagtataguan. Sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares ay sumisigaw ng "Tulisan! Tulisan!" Nanatiling magkayakap sina Sinang at Maria Clara habang si Tia Isabel ay umuusal ng Kyrie eleison.
Padre Salvi, wala nang panganib. Maaari na po kayong manaog. Pinapasok na ni Tia Isabel sina Sinang at Maria Clara sa kwarto at hiniling na ipinid ang mga pinto. Nanaog na si Padre Salvi at Ibarra. Pinigilan ni Tia Isabel si Ibarra na manaog sa kadahilan ng Bara, pakiusap. At huwag ka munang umalis na hindi ka nakakapagkumpisal. Hindi ay Isabel. Ngunit kailangan ko nang umalis. dali-daling umalis si Ibarra papunta sa kanyang bahay at nilikom ang kanyang mga gamit kasama na ang kanyang revolver. Ilang sandali lamang ay 3 katok ang maririnig sa kanyang pinto. Sa ngalan ng hari, buksan mo ang pinto! Sino yan? Sa ngalan ng hari, kapag hindi mo ito binuksan, ay ibabagsak namin ang pinto! Agad na ikinasa ni Ibarra ang kanyang revolver at tumingin sa bintana. Nagbago naman ang isip nito at pinagbuksan na lamang ng pinto ang mga kawal. Bakit? Ang kwartel na lamang ang magpapaliwanag sa inyo. Iniuutos sa amin na huwag magsalita ukol dito. Kung kayo ay susunod sa amin, ay hindi na namin kayo igagapos. Alinsunod sa utos ng Alperes. Sumunod na si Ibarra sa mga sarhento na siya namang ikinatakot ng kanyang mga utusan. Kalipas ang gulo sa bulwagan kasabay ng ilan pang pag-atake sa iba't ibang lugar gaya ng sa kumbento, ang bulwagan ay hindi na kasing saya sa noong mga panahong pinag-uusapan ito. Ayon sa Alperes, halos 8 katao ang napipiit sa bilangguan. Kasama rito ang isang lalaking nagngangalang Tarsilio Alasigan na siyang nagpataka sa kanyang mga kasamahan. Ikaw ba nakikipag-alya sa kay Crisostomo Ibarra sa kanyang paglusod? Kailanman ay walang kinalaman si Crisostomo Ibarra sa nangyari! Kasinungalingan! Nakikita mo ba ang mga bangkay na ito? Nakikilala mo ba sila? Sumugad ka! Dalhin siya sa balon. Kung kayo man na may puso at takot pa sa Diyos, patayin niyo na lang ako. Kung gayon, mapabilis ang aking paghihirap at mabawasan pa ang inyong mga kasalanan. Tumahimik ka! Dahan-dahan mo siyang ilublog. Tapos ang ilang minuto ng paghugos kay Tarsilio sa balon, hindi na muling huminga ito at dineklara na itong patay. Ang kanyang bangkay ay ginawang katatawanan na lamang ng mga Alperes at muli na namang humanap ng panibagong bilanggo upang tanungin. Dumating na ang pinakahihintay na pagdiriwang sa bahay ni Kapitan Tiago at iyon ang kasalan sa pagitan ni Maria Clara at Linares. Ang lahat ay di magkamayaw sa tuwa sa nasabing kasal. Bago pa man magsimula ang kasalan, naging bukang bibig ng karamihan ang umuugong na balita ukol sa pagbitay kay Ibarra sa kadahilan ng pagtataksil laban sa gobyerno. Oo, napakabuti nga nangyari sa kanya. Ito na ang una ko nang maggit ang una siyang nakita. Ito ay isang pilibustero. Ano mga sinabi sa iyo ng general aking pinsan? Ano mga sinabi at binalita mo ukol kay Ibarra? Hindi umimik at hindi ito nagbigay ng anumang sagot ukol sa tanong ni Doña Victorina. Maniwala kayo sa hindi. Iniutos na nabitahin ito. Ginang! Ginang hindi po! Bago pa man makapagpatuloy si Doña Victorina, natanaw na nila si Maria Clara na bagamat namumutla dahil sa kanyang sakit, makikitang unti-unti nang bumubuti ang kanyang pakiramdam. Ah, Clarita! Mabuti narito ka. Nandito talaga kami para ikaw'y dalawin. Mawalang galang na po. Pupunta pa muna ako sa aking silid. O siya, Tiago, dapat nang matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ng aking pinsan. Ipagsabi mo magdaraos tayo ng isang piyesta. Maganda yan. O siya, mauna na kami. Nagsidatingan na ang mga panauhin sa kasalan. Nalulula na sa dami ng panauhin si Maria Clara kung kaya't napagdesisyonan nito na pumasok na muna sa kanyang kwarto. Inakala naman ni Tia Isabel na siya'y mahimbing na natutulog, ngunit dito niya makikita na sa sadsaran ng bahay ni Kapitan Tiago, lulan ng isang bangka si Crisostomo Ibarra. Ito ay umakyat sa hagdan ng azotea upang sila ay magkita. Magandang gabi, man. Crisostomo, Pumarito ako dahil nangako ako sa puntod ng aking mga ina. Napaliligayahan kita, ano man ang kapalit, o ano man ang kailangan kong gawin. Pagkus ay hindi na natin may tutupad ang sinumpaang pangako. Kaya Maria, palalayain na kita. patawarin sana ako ng alaala ng aking ina sa aking sasabihin sa'yo.
Napagtanto ko na ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Kaya't hindi ako maaaring magpakasal sa'yo, sapagkat ibubunyag ang lihim na ito. Sisira ang dangal ng aking kinikilalang ama, at matutuklasan ang pagtataksil ng aking ina. Hindi ako naniniwala, Maria. Kailangan kong makakita ng katibayan. Totoo ang aking sinasabi. Nag-iwan ng sulat ang aking ina, at ito ay inabot sa akin ng taong nakakaalam ng lihim, kapalit ng iyong sulat para sa akin. Kailangan ko makipag-isang dibdib upang hindi mabunyag ang lihim. Ngayon, magagawa mo pa ba na ako ay mahalin? Maria, hindi mo kailangang isipin yan. Para sa akin, isa kang anghel. Ako ay natutuwa na ako ay pinaniniwalaan mo, Crisostomo. Ikakasal ka na. Oo, yun ang gustong mangyari ng kinikilala kong ama. Kapalit ng lahat ng sakripisyo at paghihirap niya para sa akin. Kaya't kailangan ko magpakasal. Ngunit tandaan mo, na hindi ko malilimutan ang sumpaan nating dalawa. Anong ibig mong mangyari, Maria? Madilim ang hinaharap. Ngunit gusto ko lamang malaman mo na minsan lamang ako umibig. At ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi mapapantayan ng kung sino man. Ano na ang mangyayari sa iyo, Crisostomo? Huwag mo ko isipin, Maria. Tumakas lamang ako. Pagkalauna ay matututan din. Paalam, Crisostomo. Paalam. Dadaling ko kayo sa bahay ng isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ihahatid ko doon ang salapi ninyo na itinago ko. Nagagamit ninyo yon sa magiging bansa. Mga ibang bansa? Sa ibang bansa ay makakapagmuhay kayo ng tahimik. Marami kayong kaibigan sa Espanya at matutulungan kayo para kayo mapatawad. Iniligtas mo ang buhay ko ng 2 beses sa kabila ng kasawian ng iyong angkan. Sa aking angkan, marapat lamang na ibalik ko sa iyo ang inyong yamang nawala. Sumama kayo sa akin sa ibang bansa at magturingan tayong magkakapatid. Tayo'y kapwa sa palad sa sarili nating bayan. Hindi ako magiging masaya kung ako'y maninirahan sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mamatay. Pero bakit pinapaalis niyo ako? Sa ibang bansa ay maaari pa kayo magtagumpay. Kung daranasin nyo ang iba yung hirap, ay baka dumating ang araw na itakwid nyo ng sarili nyong bayan. Hindi totoo yan. Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng ating bayan. Hindi ninyo ako naunawaan. Naniniwala ko na iniibigin nyo ang bayan sapagkat wala pa kayo dyan na paghihirap. Subalit, isang araw na maranasan ninyo ang hirap, gutom at pag-uusig, naniniwala akong itatakwil ninyo ang bayang ito. Humingi ako ng tulong sa inyo para sa mga kasawipalan. Ngunit, hindi ninyo ako pinakinggan. Sila ang inyong pinalinggan. Ngayon, itutugis na nila kayo at ituringin ako kakawal. May katwiran ka, Elias. Ako'y taong umaayon sa takbo ng panahon. Malinaw na sa akin lahat na ngayon, ang ating bayan ay nabubulo na sa sakit na kailangan ng lunas. Isang kanser ng lipunan na kailangan gamutin at suntuin. Akong nagtatanggol sa bayan ay isa na ngayong pilibustero. 300 taon silang nagpasasa sa atin. Habang tayo naging sunod-sunuran sa kanilang pangalipusta, nagyaon ay halos nawawalan na tayo ng pag-asa. Nawawalan na tayo ng pananalig sa Diyos. Wala nang natira kundi higin natin ang ating karapatan at lakas. Mga Ginoo, maaari bang malaman saan kayo pupunta? Natuklasan na nila ang iyong pagtakas. Mga Ginoo, saan kayo nanggaling? Sinasyanan ko po ng damo, ng kura at ubog sa Maynila. Sige, maaari na kayong magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ngunit huwag kayong magsakay ng kung sino-sino man. Dahil may isang bilanggo ngayon na nakatakas at pinaghahanap. At kung sakaling makita niyo siya, ay makakatanggap kayo ng malaking gantimpala. Paano ko siya makikilala? Siya ay nakalubita at mahusay magsalita ng Espanya. Kaya huwag kayong magpakatiwala agad. Sige po, salamat po. Luluwas tayo para mapagkamalan akong taga-Pransya. Siguro marapat lang na tayo maging magsika. Mga ni Diyos, aking sasabihin, mayaman kayo at maaari kayong magkapagbayad ng iyong mga kasama. Ngunit, baka ang maliit na tao lamang ang masaktan, kaunting kalayaan at katarungan lamang
ang hihingi ng mga sawing palad at hindi ang pagtatakwil sa Espanya. Kung ganoon ay gagawin ko itong mag-isa, Elias. Hindi ako papayag na matapos akong maging matapat sa bayan at naghahangad ng kagalingan ito ay gaganti sa akin. Kailangang mailantad ko sa bayan ang kaapihang ito. Kung hindi, walang kabuluhan ang paghahangad ng kaliyaan. Maaari ba ninyo akong ihatid sa bundok? Andito na po tayo sa Santa Ana. Ito ang lugar kung saan yun ko ang maraming masasayang araw. Ang lahat ng alaalang yon ay hindi na maibabalik pa. Iyan ang palwa. Kung po kayo at umiga at tatapang ko kayo ng bayong. Isuso mo! Mawawala tayo! Kayo lamang mangka sapagkat tatalon ako. Lulundag ako sa tubig para ako na kanila tugisin. Ililigaw ko sila. Huwag kang umalis! Laban tayo! Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayo sandata. Magkita na lamang tayo sa Noche Buena sa libingan ng iyong lulot. Hawak ni Maria Clara ang isang pahayagan kung saan nakapaloob dito ang balita na si Crisostomo Ibarra ay natagpuang patay na. Hindi matanggap ni Maria Clara ang pagkamatay nito at tila ba wala ng saysay ang buhay kung wala ang kanyang minamahal. Sa labis na pagluluksan nito ay hindi niya namalaya na dumating na pala ang kanyang amain na si Padre Damaso. Hindi mo ba inasahan ang aking pagdating? Pumarito lamang ako upang ikay bisitahin sa iyong kasal. Minamahal niyo pa po ba ako? Batang to talaga. Kaya ipagtanggol niyo ako aking ama at sirain ang kasunduan sa kasal. Kung nabubuhay pa si Ibarra, tila ba may dahilan pa ako upang mabuhay pa? Ngunit kaya wala na siya. Ano pang saysay ang mabuhay at magtiis? Pinakamamahal mo ba siya? Patawarin mo ako, anak ko. Sapagkat dinala kita sa iyong kasawian. Ninais ko lamang kung ano makakabuti sa iyo. Kung mapapangasawa mo si Ibarra, ano mangyayari sa iyo? Hindi mamumuhay na parehas kayong dalawang inuusig. Hindi ako makapapayag bilang ama mo. Kaya karapat dapat lang na mapunta ka sa isang lalaking puro kabutihan lang at karangyaan ang idudulot sa buhay mo. Mahal niyo ako. Kung gayon naway ito pa rin yun na ako ay magmangha. Wala nang dahilan pa upang ako'y mabuhay pa. Kung kaya't hayaan niyo na akong magmangha. Magmongha? Hindi mo batid ang nangyayari sa likod ng mga pader ng kumbento? Sa labas ay may diringgin ng iyong mga hinaid. Sa loob ay kabaligtaran ang mangyayari. Pinagpala ka sa tanging kagandahan. Hindi mo kapalaran ang maging kasintahan ng Diyos. Kinig ka, anak. Balang araw maiintindihan mo rin. At matututunan mo ring mahalin si Linares bilang iyong asawa. Kumbento o kamatayan? Diyos ko! Ilayo mo sa kabiguan ng aking anak. Ako ang makasalanan. Sa akin ka gumanti! Huwag ang walang mali kong anak! Nagkitang muli sina Basilio at Sisa. Inay, huwag po kayo sa akin matakot, Inay. Basilio! Opo, Inay, tama. Anak ko! Nang nawalan ng malay si Sisa. Inay! Inay! Masuyo niyang tinawag ito ngunit nang mapunang hindi humihinga ay nagtungo sa batisan upang kumuha ng tubig. Winisikan niya ang muka ng ina ngunit hindi rin gumalaw si Sisa. Idinikit na Basilio ang kanyang tainga sa tapat ng puso ngunit ito'y tumigil na sa pagtibok. Mahigpit na niyakap ng abang bata ang bangkay at tumangis ng buong kalungkutan. Inay! Inay! Nang itaas ng umiiyak na si Basilio ang kanyang muka, ay nakita niya ang isang lalaki na di niya kilala. Ito'y nagmamasid sa kanya. Sino po kayo? Anong gusto mong gawin ko sa nanay mo? Gusto ko po siyang ilibing, ngunit wala po akong pera. Kumuha ka ng panggatong. Malapit na rin ang aking kamatayan. Sabay mo na kami sunugin. At kung may makita kang kayamanan, ilagay mo to sa aming hukay.
ako'y mamamatay na hindi man lang nakita ang maningning na pagbubukang liwayway sa aking bayan. Kayong makakita, batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Matapos masambit ang mga kataga, napayukyok ang kanyang ulo at dahan-dahang bumagsak sa lupa.